So let's proceed dun sa ating susunod na topic. Good evening everyone. And of course, shout out sa mga mandirigma, si Reza Force, VMB family, karayuman ng ating kapatid ni si Tolnyolo. Shout out. Let's begin. Eto, puro good news. Wala na yata tayong ibang topic kundi good news. Ba't pagka good news, nagkikisay kayo mga DDS? No? Ang laki na problema nyo sa good news. Sa mga trabaho ng ating pamahalaan. Instead na i-appreciate nyo, putya nagkikisay kayo sa galit. What's the problem? Ito, sabi rito, DOE implements emergency pricing on electricity market to prevent expected 9 kilowatt-hour spike. Ma'am Evangeline Garcia, Oscarlo Benson. Ayos na naman yan. Palakpakan na naman tayo doon. Mga mandirig na, ito yung magandang topic. Kasi, kuryente na yung usapan natin dito. 'Di ba? Hindi yung kuryente king na yung Mark Lopez hindi yon. Direkta na to sa bulsa ng tao. Kapag kuryente tumaas, alam nyo na, lahat tataas. Tubig, pagkain, mall, factory, pamasahe, lahat tataas. Watching from South Korea, night shift, si Ma'am Lisa Rivera, shout out. Kaya, etong balita na to, hindi lang maliit na balita. Kagaya na sinabi ko, isa rin to sa economic protection. Bakit? Puntahan muna natin yung mga main characters dito. Department of Energy, si Secretary Sharon Garin na naman, electricity market, power companies, consumers, Filipino households, siyempre yung gobyerno. Diba? Dating gawin sa energy market. Kapag mataas ang demand sa kuryente, tag-init, El Nino, kulang supply, tumataas ang presyo sa electricity spot market. Minsan umaabot ng sobrang taas per kilowatt hour. Kasi mataas yung demand. Kaya yung ginawa ngayon, nilagyan ng emergency pricing control para hindi sumipa yung presyo. Nilagyan ng prevention. 'Di ba? Para hindi mag-spike. Price spike prevention. Hindi yan yung na simpleng price control lang. Oo, ganon, 'di ba? Parang price control lang, 'di ba? Parang price lang, spike prevention. Kasi we also have to consider na kapag tumaas yung kuryente, tataas yung factory cost. Yung mga cost sa mall. Tataas yung cold storage. 'Di ba? Yung food production, kasi mga yan gumagamit ng kuryente. In the end, tataas ang presyo ng bilihin. So ang kinontrol dito, hindi lang kuryente. Kinontrol din yung posibleng inflation. Ito mo, gumagalaw lahat yung sangay ng gobyerno. Inflation prevention. Pinipigilan nito yung patuloy na pagtaas. Joke pa si Ma'am Gloria Smith.
Again, ano yung tunay na laban dito? Ang tunay na laban dito, hindi power companies, hindi Department of Energy. Hindi presyo lang ng kuryente. Ang tunay na laban dito, cost of living ng Filipino. Kasi sa ekonomiya, di ba? Same pattern. Oil, electricity, production, presyo, inflation, buhay ng tao. Energy talaga ang ugat ng presyo ng lahat. I think, hindi ko na gustong puntahan kasi ilang beses ko na rin inuulit-ulit dito yan. No, kumbaga, and I think I even did a particular discussion na kung saan bakit kahit meron tayong malampaya, bakit minsan nagtataas pa rin yung presyo ng kuryente. Ayoko na ulitin yan. Diba? Kasi meron tayong mga power plants na kung saan hindi lang yung gas sa malampaya ang ginagamit. Meron din tayong coal, meron din tayong diesel, at pag diesel yung gamit, mahal. Diba? Pinaliwanag ko na rin yan kung ano yung before. Balikan nyo na lang. Yung mga mandirigma, pansinin nyo. Ang ganda na talaga nung ano natin, di ba? Nung good news natin. Swabe. Di ba? LPG supply increase. Oil supply talks. Iran Energy Cooperation. Electricity price control. Ano yung dalawang nadagdag? Yung frontliners fuel support tsaka energy security moves. Gusto ko lang i-emphasize yung trabahong ginagawa ng ating pamahalaan. Diba? Mainly nagfo-focus dun sa energy. At kapag ang energy stable, presyo stable, inflation stable, ekonomiya stable. Kung hindi man yan na mapababa, iniiwasan nito na patuloy na tumaas. Diba? Marami na talagang mga solusyon na pinoprovide ang ating pamahalaan. Marami na talaga. At dito, di-discuss natin yan lahat. Kung kaya kong i-discuss lahat, i-discuss ko lahat. Kagaya na sinabi natin doon sa kaninang, di ba? Ikaw lang Ikaw, Boss Jackson. Nakapanood ka ba dun sa live ni Kainaro? Ito mga mandirigma, tandaan nyo, control energy, you control inflation. Control inflation, you control the economy. Unfortunately, right now, talagang patuloy lang yung taas ng bilihin dahil nga sa world market tayo nakabase. Pero malaking tulong to na hindi patuloy na tumaas. Hindi man niya mapababa. Di ba, Ma'am Mary Cachola? 3, walang investor ang Pilipinas dahil ang kriminalidad tumataas. Wala disiplina ang mga tao, lalo na ang mga kawatan. Kawatang loyalist. Lapag ka ng datos dyan na talagang tumataas ang kriminalidad. Kailan lang may nahuli. Libo-libong mga DDS nagsasyabu. Joke lang! DDS, utak lugar.
DDS tanga-tanga. Ang mga DDS na nagputak-luga eh. Oh. So, proceed na tayo ulit sa susunod nating, good news na natin lahat. Di ba? Kunya, bakit pa tayo magbabalita ng iba? Good news na natin. Wala na, ayoko na magbalita ng iba, kundi good news na lang. Ano sa tingin mo, Boss Jax? Kaysa mga pagbardagulan ako na mga pagbardagulan pa sa mga to, mag-good news na lang tayo para mag-iiyak, maglulupas sa itong mga hayop na to. Mga DDS na utak lugain. I won't rebuke you anymore so that the enemy won't get the boss. Thank you. Anyways, proceed tayo dun sa ating susunod na talakayin. Ayan si Boss Jax. Kaibigan natin yan. And I think maganda rin yung discussion ni Kainaro a while ago together with Tatay Jack. Umakit si Tatay Jack. Pero I didn't manage to finish the live stream. Pero I believe it was nice. Kasi maganda talaga mag-discuss yung mga matatanda. The old days. Proceed na tayo. Asan na ano natin? Gusto ko yung puro good news talaga to eh. Punta na tayo. Sunod-sunod na. Good news kung good news. Wala nang ano. Walang pipigil sa good news, sa magandang balita. Kahit magkikikisay kayong mga DDS kayo dyan, kahit kung ano-ano pinagsasabi nyo dyan na mga kawatan-kawatan, maglapag kayo ng datos, hindi puro daldal. Paano ako maniniwala sa inyo? Pag sinabi mo, Banat Boy, meron akong link. Jaketan mo ako para mag-post ako ng link. Pwede. Next topic. Magandang gabi po sa lahat. Sabi nito, Marcos announces 1-month toll-free use of new Cavitex C5 road to improve mobility amid fuel price hikes. Palakpakan. You can get wisdom from the old. I agree. I agree. Boss Jax, I agree. Eto. So, I think I had a confusion. Nung kamakailan parang sinabi ko, I think hanggang December. I think hanggang April lang. So, it's a month. Ano ba yung mga benefit ng toll-free Cavitex C5? Eto, magandang example to ng policy na hindi ayuda pero tulong pa rin sa tao. Kagaya ng mga sinabi ko dati about this particular project, hindi lahat ng tulong pera. Minsan ang tulong oras, gasolina, traffic, pagod, yun yung tinutulungan. Yun yung pinapababa. 'Di ba? Hindi ka man bigyan ng panggastos, or hindi ka bigyan ng ayuda, hindi ka bigyan ng panggastos, minsan okay na pababain lang yung presyo ng mga gastusin mo. Winner na tayo dyan, di ba Ma'am Asians Blue? Ito yung toll-free sa Cavitex. Isang buwan, jackpot. Si PBB mismo nag-announce, di ba? Cavitex, free. Wala tayong problemahin sa mga toll operators. Makikinabang dyan yung motorists and commuters sa pakikipagtulungan ng DOTR, TRB
panalo yung mga fuel consumers at saka drivers. Hindi yan tulong. Pangpatikom ng bibigyan. Balik niya muna, ninakaw niya. Asan? Ninakawan ka ba, Brad? Saan? Ang nagnakaw, Boss Garcia, ang nagnakaw, si Marcoleta daw. Sabi ni diba? Sabi ni, sino to? Ni Mike Defensor. Kinumpara niya akit bahay daw sila yung totoong nag-akit bahay, di ba magnanakaw yun? Siya, inangat niya lang daw yung magnanakaw. Si Marcoleta. Pagka yung mga DDS na utak luga, lagyan nyo ng laman yung mga pambanat nyo. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Bayaran ka po well hired. May well hired ka pa nalalaman. Bugok! Well hired? Ang tunay na kawatan, loyalist, ayaw pa umamin. Sa isang grupo na let's say kaming mga loyalist kasi nasa kami. Kung 100 million yung populasyon, nasa almost mga 37 million kami, approximate, no? Give or take. Mga nasa 37 million yung loyalista. So lahat ng loyalista pinagbibintang mo magnanakaw. Putya parang, Brad, baka mahirapang patunayan niya, mahirapang idepensa sa sa hukuman. Na ganun karaming tao, lalabasan mo ng ebidensya na magnanakaw. Mag-isip-isip ka muna. Mag-iodize salt ka, Brad. Baka tubuan ka ng utak. Kulang ka sa iodize salt. Magpapak ka ng mani. Well said. Kawatan loyalist. Ang hirap. Depensa ni PBBM. Ha? Anong manghira? Ang hirap ni PBBM. Ang dami nang ang ginawa ni PBBM para sa'yo. Tanga. Ang dami niyong mga dyan Ang dami niyo dyan. Ang dami niyong tanga dyan Yeah, banat boy, pasok mandirig mas spirit. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Tanong ko lang. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Ano feeling ng tanga? DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Minsan ba, yung mga tangang kagaya nyo, minsan nagiging happy rin kayo? DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Hindi, tanong lang Minsan happy din kayo? O lagi kayong malungkot tsaka galit? Parang yan lang lagi ko nakikitang emotion sa inyo Diba? Kuya, ang dami ng ginawa ng Pangulo para sa inyo. Ito, ang dami ko ditong mga balita rito. Paano kung yung mga infrastruktura pa, ipaano ko sa pagmumukha nyo? Ito, taga pa lang ng mga proyekto na para solusyon doon sa kasalukuyang problema natin, brother. Loyalist kayo sa isang kawatan. Ikaw lang yung nagsabi na ang loyalist kawat. Ito, huwag natin pa sa itong bobo na to. Pucha, Brad, nakita mo ba yung construction mo ng mga pinagsasabi mo? Ayusin mo. Ba't ako sasagutin yan? Jaketan ko kaya to. Jaketan ko na to. Pagka ganyang medyo tatanga-tanga, ayan na jacket wag para hindi masipa. Yun nakitan ko na. Magdi-discuss na ako. Puros katangahan yung mga pinagsasabi mo. Bopo lang po nga.
Asan tuloy? Nawala na tuloy ako. Trolls have no emotions. Dating gawin sa gobyerno. Kaya naman lagi nating hinahanap Kaya wag na kayo magugulat. Yan ay magiging natin. Pattern natin dito. Dating gawi, paghanap ng mga pattern pagdating doon sa politika, galawang politika. Dating gawi sa gobyerno, kapag mataas ang fuel price, nagbibigay ng indirect relief. Hindi lang direct subsidy. Di ba? Hindi lang bigay ng pera, mapababa lang, panalo tayo doon. Di ba? Sinong walang kasalanang nagawa ang unang bumato sa kanyang kapwa? Yun! May ganon! May ganon! Sabi nila yun, di Boss Cres. Example. Hindi lang, ulitin ko dun sa hindi lang direct na subsidiya. Pero malaking tulong. Toll holiday. Isang buwan na libre sa toll. Na yung oras na matitipid mo, malaking bagay na yun Yung traffic na maiiwasan mo, malaking bagay na paano yung jackpot ka pa? Libre. Diba? Libre. Malay mo, ganahan si PBBM, ilibre hanggang Pasko. Panalo tayo dyan. Toll holiday, fuel subsidy, fare discount, tax suspension, free rides, discount sa transport. Yan lahat bigay sa consumers. Sa mga public drivers. Lahat ng topic natin ngayon, support. Tapos may mga DDS pang nauulol. Patay. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Alam nyo, hindi lahat ayuda Minsan, expense reduction ng tulong, panalo tayo doon. Hindi ka bigyan ng panggastos, pero mapababa yung mga presyo ng gastusin mo, panalo tayo doon. Ang benefit nito, ano benefit nito? Indirect economic relief. Ma'am Royce Omatsu. Ma'am Rose. Shout out, Ma'am Rose. Ang benefit nito, hindi lang toll-free, toll-fee savings. Less traffic, less fuel consumption, less travel time, less delivery cost, less transport cost, less stress, more productivity. The longer that you will be with your family, pwede kayo magbembangan all day, all night. Kung yung dating 1 oras at kalahati, magiging 20 minutos na lang, yung matitipid mong 1 oras at 30 minuto, magbembangan kayo to the max, panalo kayo doon. Diba? Kasi kung bakit ko nasabi, marami nagre-reklamo, sabi, hindi, sa sobrang busy ko sa trabaho, hindi na kami makagawa ng baby. Kung magbembangan kayo dyan, bahala kayo, panalo kayo dyan, panalo tayo. Malay nyo, makagawa kayo ng presidente. Diba? Ang laking tulong, diba? Ang problema, DDS kasi utak luga. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. DDS, More productivity. So, hindi lang driver yung natutulungan. Pati logistics, negosyo, delivery, economy,
So anong magandang ano dito? Mobility equals economic activity. Winner, di ba? Winner na winner. Ano ang tunay na laban? Ang tunay na laban dito, hindi toll, hindi Cavitex, hindi traffic lang. Ang tunay na issue, cost of transportation. Kapag mahal ang fuel, mahal toll, traffic, mahal presyo ng bilihin, kapag mura ang travel, mura ang logistics, mas stable ang presyo. Winner ang lahat. Transport cost equals presyo ng bilihin. Logistic cost, economics. 101. Sabi ko sa inyo dito marami kayong matututunan sa Banat Boy Show. Ha? So, mga mandirigma, kung mapapansin nyo, pansinin ninyo. Di ba yung good news natin, panalo? Oh, palakpakan. Umiikot lang sa tatlong bagay eh. Yung balita natin, yung good news natin, energy, transportation, electricity. At alam nyo kung bakit? Kasi para sa akin, yung tatlong yan ang foundation ng presyo ng lahat ng bilihin. Oil, electricity, logistics. Kapag stable yung tatlong yan, stable ang inflation, stable ang ekonomiya. Hindi ramdam ang policy kung titignan mo yung pattern, winner. Winner talaga siya. DBS kung takloy nakakapanghalit ka. O kaya mga DBS, pati yung mga mandirigma natin, syempre, tandaan nyo, ang magaling na gobyerno, hindi lang nagbibigay ng pera. Ang magaling na gobyerno, binabawasan yung gastos ng tao. Doon lang winner tayo talaga. Kaya ang title ng topic natin na yan, winner. Proceed naman tayo sa ano natin. Proceed tayo sa ibang topic, ha? Kasi alam ko, bugbog sa yung mga DBS pagdating sa topic. Kaya naman tinapik ko yan kasi talagang pang-asaran yan, brad eh. No? Pandikdikan niya sa ulo ng mga DDS na utak luga eh. Oh. Proceed na tayo dito sa... 24 ang topic pa. Antok na ako. Kung okay na kaya yan? Okay na kaya, no? Mapapagalitan na naman ako nito eh. Ma'am Chaicher! Namimiss na kita, hindi ka na nagpapakita sa akin. Ayawan ko na, ayaw ko na. Pangrean! Shoutout po sa lahat. Proceed na tayo sa ating susunod na talakayan. Siyempre, bago ang lahat, kayo lang ang luma. Si Boss Jax lang ang luma. Bago ang lahat, mga DBS ng utak luga. Shoutout. Proceed na tayo sa ating susunod na topic. Magandang gabi po. Eto, sabi dito sa balita, China is not reliable partner. Ay, may paganon. Ang AFP natin may paganon. Ano sabi? Ito ang babala ng AFP sa negotiators ng gobyerno hinggil sa posibleng pagpasok ng bansa sa kasunduang joint oil and gas exploration sa China. Ay! May babala ang ating PNP. AFP warns China not a reliable partner amid possible oil-gas talks. Paano natin malalaman? Magkatotoo kaya dalawang Sara sa iisang selda? Sana magkatotoo.
magkatotoo. Boss Eddie Marfil, I love that. Sana magkatotoo, no? Magandang ano yan, ha? Malay nyo naman, di ba? Magkatotoo yan. Di ba? Oh. Dalawang Sara, oh, magkasama sa Zelda. Sara Diskaya. Pare, sila mag-utuan doon. Di ba? Galing, galing. Ma'am M. Suzuki, shout out. Punta na tayo dito, ha? AFP. Tingnan natin. Angguluhan natin, ha? Ako kasi medyo, alam nyo naman, no? Ano ako, peaceful akong tao, eh. No? Gusto ko lahat ng paraan or mga possibility basta ikagaganda ng bayan natin, sang-ayon kaagad ako, eh. No? Ang problema, Nanay Maria Marilyn yung Bido Bautista, pasensya ka na. Shout out, long live beloved greatest, great, hard-working and best president Ferdinand Bongbong Marcos ever Jr. If alam, God bless your family. Thank you very much. Ito, AFP warning about China. Yan yung ano natin. So, no, kasi una nag-warning din si Justice Carpio about this, and we did manage to discuss that yesterday. If not the other day. Pero we did manage to discuss that already. And ang take ko dyan, of course, we take the advice of Justice Carpio na hindi dapat pagkatiwalaan. Pero of course, we will take it with I cannot say with a grain of salt, pero medyo of course, there's also a big possibility na maging maganda yung takbo na negotiation. And I think I heard from the interview what would make this deal better for the Philippines. Ang sabi ni Carpio dun sa interview kanina, if yung dati nilang pinirmahan na kasunduan, yun pa rin yung matutuloy, I think it will be a good deal for the Philippines. Yun yung sabi ni Justice Carpio. And I didn't manage to get the detail of that. Pero silipin na lang natin yung angulo dito. So most probably, baka ganun din yung sagot natin dyan. I really want China and Philippines to talk. Not regarding dun sa sovereignty ng ano natin. Pero yung explanation kanina rin kasi ni Justice Carpio, it's like whoever owns the oil, parang ganun na rin kung sino whoever owns the sovereignty. Parang hindi niya, medyo na i-connect niya ng pagganon. Pero that will be for another topic. Dito tayo sa AFP. So ayan, mga mandirigma. Sa akin, maganda kasing i-discuss to, eh. 'Di ba? Not only because it pertains dun sa West Philippine Sea rin natin, but of course yung relationship natin with China. Kasi hindi basta good news o bad news, eh. Strategy discussion ng bansa to. 'Di ba? Lalo na involve yung AFP. Sabi ng AFP, China is not a reliable partner pagdating sa joint oil and gas exploration. Pero guys, tandaan natin ang military at ang government magkaiba ng role. Pero pareho para sa bansa yung adhikain nila. Tandaan nyo yan. Magkaiba sila ng role. Armed Forces of the Philippines, protection. Siyempre, yung administration natin, i-ano na lang natin, i-categorize as negotiators. Diba? Si Ferdinand PBBM Marcos, palakaibigan. Ano ba sinabi niya? Enemies to none. Friends to everyone. Even with China government.
particular na makikipag-negotiate dito, DFA. Tsaka Department of Energy. As usual, check natin yung dating gawi. Yung mga patterns. Dating gawi sa mga bansa, ang military lang, laging worst case scenario ang iniisip. Laging worst case scenario yung iniisip ng mga Ganyan kasi sila mag-isip. That's the way of their thinking. Strategizing. Prepare for the worst. Ang trabaho nila, mag-isip ng panganib. Posibleng maging panganib. Mag-isip ng giyera, security risk, territory risk, mga possible na terrorizing ng bansa. Samantalang yung government, negotiators, nag-iisip ng economy, ng oil, trade, presyo, supply. Ibig sabihin, military equals security mindset. Yung government, economic mindset. Yeah, you can say, in general, yung government, dapat pati security, di ba? Pero i-categorize natin ng ganyan para ma-analyze natin tong bakit sinabi ng AFP. Military equals security mindset. Government, economic mindset. Ako, I can only give my opinion kasi hindi ko rin naman nabasa dito kung bakit yan sinasabi ng AFP. Most probably because they did manage to see some or dun sa mga intelligence nila report na mayroong mga spy yung China government, which is very dangerous. Merong marami ng mga, di ba, na tayo na-discover na mga birth certificates with passports na mga aliens ng China, galing sa China. And merong mga sa mapa nila nagki-claim na kanila na yung in part of Palawan, inikutan nila, minap nila. Di ba? Pinapakita dun sa kanila mga videos na kanila yon. Maybe because of that. 'Di ba? Kaya military security mindset, government economic mindset. Economic mindset because yung talks with the China na tinitingnan ng AFP na hindi sa yung government most probably iba yung tingin nila. This is about solution dun sa presyo ng mga mabilihin. Bakit? In connection with the whatever possible resource na pwede natin makuha. Most probably, crudo. Kung makakuha tayo din yan ng langis, ng gas para sa sa mga sasakyan natin. Yun yung iniisip nila dyan. Magkaiba. Puntahan natin, ba't nagdududa ang AFP? Hindi rin naman walang dahilan ang AFP kung bakit sila nagdududa sa China. Mga history. Kung bakit sila nagdududa. West Philippine Sea incidents. Diba? Marami na nangyari dyan. Harassment ng Chinese Coast Guards. Artificial islands sa dispute areas. Broken agreements noong sa fishing access. Territorial claims ng China, 9-dash line, naging 10-dash line. Military presence sa disputed waters. Marami silang mga nilabag na para sa atin, hindi yun maganda. Kaya most probably that's why they are judging na ganun nga yung China. It will not, even si Justice Carpio,
Madaming dahilan kung bakit. So ang AFP, ang inisip nila, baka gamitin ng joint exploration para ma-legitimize yung claim ng China. Security concern. Yan yung iniisip nila. Hindi oil lang. Of course, concerned din sila ron. Pero territorial legitimacy risk. Yan kasi yun. Pero ano naman ang concern ng ating pamahalaan? Big possibility that we will be able to discover and develop. Pero take note kasi when let's say we start here, and I'm pretty sure PBBM will not allow us na malugi, di ba Ma'am Annalyn Nando? Kasi we just discovered yung sa Malampaya yung Calago 3, right? I believe and I can say na we are not in a hurry. Meron na tayong leverage. Bakit? Kasi meron tayong discovery. So I'm pretty sure hindi tayo magpapalugi dyan. Pero of course, we take all possibility na magiging beneficial. Opportunity na magiging beneficial para sa ating bansa. Yan yun. Marami pang topic, Ma'am Annalyn. 35 pa. Diba? Pero dito papasok yung role ng Pangulo at gobyerno. Boss Joel ng Siresa Force. Kasi hindi ibig sabihin kinausap mo yung China, kampi ka na. Hindi ibig sabihin kinausap mo US, sunod-sunuran ka na sa US. Ang ibig sabihin nun, nag-a-apply ka ng or pumapasok ka sa diplomacy. Ang trabaho ng AFP, mag-warning. Ang trabaho ng Pangulo, mag-decide. Ang trabaho ng negotiators, maghanap ng deals. Hindi pwedeng walang AFP. We must understand that. Hindi pwedeng AFP lang din. Balance dapat. Strategic balancing. Weighing all possible scenarios. Lapag mo sa mesa. Kung ano yung mga do's and don'ts. Negative, positive, advantage, disadvantage. List all it down, then decide. Pero it's deeper than that. Yun lang yung sinabi natin. Kaya, alam nyo mga mandirigma, sa geopolitics, hindi pwedeng isa lang kaibigan mo eh. Di ba, Ma'am Rayan? Hindi pwedeng isa lang supplier mo. Hindi pwedeng isa lang kausap mo. Ang matalinong bansa, kaibigan ng US, kaibigan ng China, kaibigan ng Japan, kaibigan ng Middle East, kaibigan ng ASEAN, kaibigan ng Europe. Hindi yan loyalty with all of those countries that I've mentioned. Strategy yan. Ang goal ng Pilipinas, hindi maging kampe-kampe. Ang goal ng Pilipinas, makinabang habang hindi nawawala ang teritoryo. Makinabang sa relationship habang hindi tayo naaagrabyado. Mga mandirigma, tandaan nyo ang military, ang trabaho, mag-isip ng panganib. Anticipate. Ang gobyerno, ang trabaho, maghanap ng oportunidad
ng opportunity. Anticipate din. Ang magaling na bansa, marunong pakinggan yun pareho. Kasama tayo doon. So, tapusin na kaya natin dyan. Hindi ko pala kaya ang dami ko pang topics. Ayun o, ilan pa ba yan? Meron pa ako kay Ping Lacson. Tingnan natin, maganda rin kasi to. Meron din ako yung fake news. Meron din tayo dito sa yung nag-file na ng ano. Good news din yata to, parang gano'n. Meron din, hindi ito, copy lang to ng fake news. Tapos ito na yung Duterte, pero medyo na tayo eh. Ang tawag doon, antok ka bells. No? So medyo antok na tayo. I think, let's end it with that. 1:48, I don't want to, to extend. You know what I mean, guys? Si Ma'am Annalyn, wala, late ka. Ayoko na mag-extend. Ma'am Suzuki, shoutout. Magagandang gabi po sa lahat. Ha? Siyempre, dating gawi. Thank you very much. No? Maraming salamat sa ating kapatid na si Nyolo, no, sa patuloy na bigay sa atin ng oportunidad para makapag-live dito sa channel niya sa Nyolo at syempre Nyolo Random News. And of course, shoutout po sa lahat. Hanggang sa muli, kita-kits, mga mandirigmaan natin dyan, palakpakan. Mga loyalista mag-live. Kita-kits ulit bukas. See you in the next live stream. Bye for now! Hindi, wait lang. Meron akong meron tayong pautot, di ba? Pagdating dyan sa goodbye. Kaya lang, di ko pa nakakabisa. Kasi kanina kailan ba? Kagabi tinry kong kabisaduhin. Pero dinagdagan ko. So, meron tayong pautot, ha? O, yung mga DDS, umalis na kaagad kayo. Wala rin kayo talagang kwenta, hayop kayo. Putya meron pa akong outro na sasabihin eh. Di ba? For our country to grow. Correct, si Ma'am Annalyn Ando. Guys inaayos pa natin yung channel natin Pero once na maayos natin yan, I promise you guys na patuloy nating palalakasin yung ating channel. Patuloy nating i-improve yung ating mga discussion. Ngayon nagkakaroon na ako ng time for para makapag-research, makapag-review, makapagbasa. Ang problema lang yung mata natin medyo sumasakit kagad and bawal kami masyado maglalabas ngayon. Bawal. So, ito yung natin, ender natin So, magandang gabi po sa lahat. Thank you sa inyong pakikinig. Tandaan, ang goal natin dito, hindi manalo sa argumento. Ang goal natin dito, mas marami tayong maintindihan during the discussion. Kung may tawanan, malaking bonus na yon. At kung isa lang sa dalawa, talino o tawa ang nakuha nyo, my goodness, panalo pa rin tayo doon, di ba? Kahit magkakaiba tayong opinion, sana pare-pareho tayong nagmamahal sa Pilipinas. Yun ang importante. Tandaan nyo mga mandirigma, ang taong marunong mag-isip, mahirap lokohin. Ideas are cheap. System are expensive. And we are building a system. Consistency beats talent. System beats motivation. And long-term players always beat loud players. Hanggang sa muli. Ang ganda, di ba? Sabi ko sa inyo parang matalino. Di ba? Consistency beats talent, system beat motivations, and long-term players always beat loud players. Hanggang sa muli. Ciao! Kukulango.